Magandang araw po, Sir Jupiter. Ako po si Aris, 25 years old. Nakatira ako ngayon sa Maynila sa isang lumang apartment na nasa loob ng masikip na lugar. Dikit-dikit ang mga bahay dito, parang halos magkadikit na ang mga bubong. Ganito po ang buhay ko ngayon, Sir Jupiter. Simple lang, pero sa totoo lang, mahirap. Araw-araw maaga akong nagigising, hindi dahil gusto ko, kundi dahil kailangan. Mga alas 5 pa lang ng umaga, gising na ako. Minsan mas maaga pa kapag mainit ang panahon. Maliit lang kasi ang kwarto ko. Isang electric fan lang ang meron ako at minsan parang hangin lang ang iniikot niya. Pagkagising ko, uupo muna ako sa gilid ng kama. Yung kama ko nga pala, luma na rin. Manipis na foam lang na nakapatong sa kahoy. Kapag gumalaw ako, may konting langit-ngit pa, pero sanay na ako doon. Matagal ko na rin kasi siyang kasama. Pagkatapos noon, maghihilamos ako sa maliit na banyo na nasa labas ng kwarto. Hindi yun sariling banyo, Sir Jupiter. Pinaghahatian naming mga nakatira sa apartment. Minsan may pila, lalo na kapag sabay-sabay kaming papasok sa trabaho. Habang naghihintay, nakatayo lang ako sa may pasilyo. Doon ko nakikita ang mga kapitbahay ko. May nagwawalis, may nagtitimpla ng kape, may nagluluto ng almusal. Minsan may mga batang nag-aagawan sa banyo dahil papasok din sa paaralan. Kapag nakapasok na ako sa banyo, mabilis lang ako. Hilamos, sipilyo, tapos ligo kung may oras pa. Minsan nga, hilamos lang talaga, lalo na kapag nagmamadali na ako. Pagkatapos noon, magbibihis na ako ng damit pang trabaho. Simple lang ang trabaho ko, Sir Jupiter. Isa akong helper sa maliit na tindahan ng hardware. Hindi kalakihan ang sweldo pero sapat na para may pangkain ako araw-araw at pambayad sa renta ng kwarto. Minsan iniisip ko buti na lang may trabaho ako kasi marami akong kakilala dito sa lugar wala ring mahanap na trabaho. Kapag aalis na ako ng apartment, dadaan muna ako sa maliit na tindahan sa kanto. Doon ako bumibili ng pandesal at minsan kape na nasa plastic. Yun na ang almusal ko habang naglalakad papunta sa sakayan. Habang naglalakad, napapansin ko yung lugar namin. Masikip na iskinita. Maraming kable sa taas at mga bahay na parang nakapatong na lang sa isa't isa. May mga aso na natutulog sa gilid ng daan at may mga tao na maaga na ring gumagalaw para sa kanilang hanap buhay. Minsan may naglalako ng taho, minsan may nagtitinda ng isda. May tricycle na dumadaan kahit halos wala ng espasyo. Ganun po dito, Sir Jupiter. Masikip pero buhay na buhay ang paligid. Pagdating ko sa sakayan, sasakay ako ng jeep papunta sa trabaho. Hindi naman ganoon kalayo pero kailangan ko pa ring sumakay. Kapag rush hour, siksikan talaga. Minsan kalahati ng katawan ko nasa labas na ng jeep. Pero sanay na rin ako. Pagdating ko sa hardware store, bubuksan na namin ang tindahan. Ako ang madalas na naglilinis sa umaga. Wawalis ako sa harap, mag-aayos ng mga gamit at tutulong sa pagbubuhat ng mga simento o bakal kapag may bumibili. Mabigat ang trabaho, Sir Jupiter, lalo na kapag maraming customer. Pero wala akong reklamo kasi alam ko naman na ganun talaga kapag naghahanap buhay. Minsan habang nagpapahinga ako sandali sa gilid ng tindahan, napapaisip ako tungkol sa buhay ko. Simple lang kasi talaga. Hindi ako mayaman, wala akong sariling bahay, wala rin akong malaking ipon sa bangko. Kung ano ang kinita ko ngayon, yun din ang gagamitin ko para sa pagkain, pamasahe at renta. Parang sabi nga ng iba, isang kahig, isang tuka. Minsan sapat ang pera hanggang katapusan ng linggo. Minsan naman kulang pa. Kaya minsan kailangan kong magtipid. Instant noodles o dilata ang ulam ko sa gabi. Pero kahit ganun, Sir Jupiter, hindi ko naman masasabi na wala akong pag-asa.
May mga gabi na uupo lang ako sa labas ng apartment doon sa maliit na bangko malapit sa hagdan. Tahimik na ang paligid noon. Yung iba tulog na, yung iba nanonood ng TV sa loob ng bahay. Titingin lang ako sa langit. Kahit maraming kable at bubong na nakaharang, may konting bahagi pa rin ng langit na makikita. Doon ako tumitingin minsan. Iniisip ko kung ganito na lang ba palagi ang buhay ko. Pero pagkatapos kong isipin yun, napapangiti na lang ako ng kaunti. Kasi kahit mahirap ang buhay, buhay pa rin ako. Nakakabangon pa rin ako araw-araw, nakakapasok pa rin ako sa trabaho. Nakakakain pa rin ako kahit papaano. At para sa isang tulad ko, malaking bagay na rin yon. Ganito po ang buhay ko ngayon, Sir Jupiter. Walang espesyal, walang grande. Isa lang akong ordinaryong tao na nakatira sa masikip na lugar sa Maynila. Isang simpleng tao na araw-araw ay lumalaban para mabuhay. Sabi ko na nga po kanina lang, helper ako sa isang maliit na hardware store. Noong una, pang umaga lang talaga ang pasok ko. Pero may nangyari sa trabaho namin. Yung isa naming kasama, nag-resign bigla. Kaya naghanap ang amo namin kung sino ang pwedeng magbantay ng tindahan sa gabi. Ako na lang ang pumayag. Sabi ko sa sarili ko, dagdag oras din yun. Kahit papaano, may dagdag na kita. Kailangan ko rin kasi ng pera. Kaya simula noon, panggabi na ako sa trabaho. Mga 10:00 ng gabi na kami nagsasara ng tindahan. Pagkatapos noon, maglilinis pa ako sandali. Kapag tapos na ang lahat, saka pa lang ako uuwi. Kaya halos 11:00 na ako nakakauwi sa apartment. Sa totoo lang, Sir Jupiter, medyo iba ang pakiramdam kapag gabi ka na umuwi. Lalo na dito sa lugar namin. Yung mga eskinita na dinadaanan ko, mas tahimik na. Yung mga batang dati naglalaro sa daan, wala na. Yung mga tindahan sa kanto, sarado na rin. Minsan, may ilang tao pa sa labas pero kadalasan, tahimik na talaga. Nung mga unang gabi, normal lang naman ang lahat. Tahimik lang ang paligid habang naglalakad ako pauwi. Minsan may aso na tatahol, minsan may dumadaan na motor. Pero isang gabi, may napansin akong kakaiba. Habang naglalakad ako sa isang makitid na eskinita, may narinig akong parang kaluskos sa likod ko. Parang may paa na naglalakad din. Hindi ko muna pinansin. Akala ko may tao lang nakasunod ko. Pero nang lumingon ako, wala naman akong makitang tao. Tahimik lang ang daan. May isang ilaw na kumikislap sa poste pero wala talagang tao. Nagkimit balikat na lang ako. Sabi ko sa sarili ko, baka guni-guni ko lang. Baka dahil pagod lang ako sa trabaho. Nagpatuloy na lang ako sa paglalakad. Pero maya-maya, narinig ko ulit. Parang may yapak na sumusunod sa likod ko. Kapag humihinto ako, tumitigil din yung tunog. Kapag naglalakad ako ulit, saka ulit siya maririnig. Doon na ako medyo kinabahan, Sir Jupiter. Nilakasan ko na lang ang lakad ko hanggang makalabas ako ng eskinita. Pagdating ko sa mas maliwanag na bahagi ng kalsada, biglang nawala yung tunog. Hindi ko na lang inisip masyado. Pero hindi po doon natapos. May isa pang gabi na mas kakaiba. Habang naglalakad ako sa isa pang daanan papunta sa apartment namin, may nadaanan akong lumang bahay. Matagal ko na iyong nakikita, parang wala nang nakatira. Minsan sarado ang bintana, minsan parang bahagyang bukas. Habang dumadaan ako, may narinig akong parang may kumatok sa loob. 2 beses. Napahinto ako. Tumingin ako sa bahay. Madilim sa loob, kaya wala akong makita. Inisip ko na baka may tao sa loob, pero wala naman akong narinig na ibang galaw. Habang nakatingin ako, may narinig ulit akong tunog.
Parang may gumalaw sa loob ng bahay. Yung parang may paa na naglalakad sa sahig. Doon na ako medyo kinilabutan. Hindi ko na hinintay kung ano pa ang mangyayari. Naglakad na lang ako ulit at medyo mabilis na. At habang naglalakad ako palayo, parang may narinig pa akong mahinang kalabog sa loob. Pero hindi na ako lumingon. May isa pang gabi, Sir Jupiter, na hindi ko rin talaga makakalimutan. Medyo mahangin noon, tahimik ang paligid. Wala halos tao sa daan. Habang dumadaan ako sa isang makitid na daanan na may halaman sa gilid, may narinig akong parang may bumubulong. Hindi ko agad naintindihan. Huminto ako sandali. Biglang tahimik, tapos bigla kong narinig ulit. Mahina lang at parang may nagsasalita. Hindi ko maintindihan ang sinasabi, parang hangin lang na dumadaan sa tenga ko. Napatingin ako sa paligid. Wala naman akong nakitang tao. Yung mga bahay, sarado na ang pinto. Yung mga bintana, madilim na rin. Pero habang nakatayo ako doon, parang naramdaman kong may nakatingin sa akin. Yung pakiramdam na may kasama ka, pero hindi mo makita. Bigla na lang akong nilamig. Kaya naglakad na ako ulit. Medyo mabilis na rin ang hakbang ko. Pagdating ko sa may kanto malapit sa apartment namin, saka lang ako medyo nakahinga ng maayos. Akala ko tapos na. Pero may isa pang nangyari ilang gabi pagkatapos. Pauwi na naman ako galing trabaho. Dumadaan ako sa paborito kong shortcut na iskinita. Tahimik doon. Isang ilaw lang ang gumagana. Habang naglalakad ako, may narinig akong parang may tumakbo sa bubong ng mga bahay. Parang may mabigat na bagay na gumagalaw sa yero. Takbo, hinto, takbo ulit. Napatingin ako sa taas. Wala naman akong nakita. Pero maya-maya, may narinig akong parang may kumalabog sa likod ko. Paglingon ko, may isang lumang lata na gumulong sa daan. Dati naman hindi yun gumagalaw, nakatayo lang ako doon sandali. Tahimik ulit ang paligid. Wala akong makita kahit sino. Doon ako medyo natakot, Sir Jupiter. Hindi ko alam kung ano ba talaga ang nangyayari sa mga iskinita na dinadaanan ko gabi-gabi. Simula noon kapag naglalakad ako pa uwi, mas alerto na ako sa paligid. Minsan pakiramdam ko may sumusunod sa akin. Minsan may mga tunog na hindi ko may paliwanag. Pero isang bagay ang sigurado. May kung anong kakaiba sa mga iskinita na yun kapag gabi na. At doon ko palang nagsimulang maramdaman na parang may nagmamasid sa akin. Pero sa mga panahong iyon, Sir Jupiter, wala pa talaga akong nakikitang kahit ano. Paramdam pa lang. At doon pa lang talaga nagsisimula ang mga nangyari sa akin. Matapos kong maranasan yung mga kakaibang paramdam sa mga iskinita na dinadaanan ko pa uwi, mas naging maingat na ako sa paglalakad. Hindi naman ako madaling matakot noon, pero iba kasi yung pakiramdam kapag ikaw mismo ang nakakaranas. Pero kahit ganoon, hindi ko pa rin talaga iniisip na may multo na involved doon. Iniisip ko lang noon na baka may mga pusa sa bubong o baka may mga taong nagtatago sa gilid ng daan. Pinipilit kong gawing normal sa isip ko ang lahat. Hanggang sa dumating yung gabi na hindi ko makakalimutan. Galing ako sa trabaho noon. Medyo pagod ako dahil marami kaming binuhat na simento sa hardware. Mga 11:00 na rin siguro ng gabi nang makaalis ako sa tindahan. Tahimik na naman ang paligid habang naglalakad ako papunta sa iskinita. Habang papasok ako sa makitid na daan, napansin ko na parang may nakatayo sa dulo. May lalaking nakatayo doon. Hindi ko agad makita ang mukha niya dahil medyo madilim, pero kitang-kita ko na may tao talaga.
Akala ko kapitbahay lang o baka may naghihintay ng kakilala. Habang papalapit ako, hindi siya gumagalaw. Nakatayo lang siya sa gilid ng daan. Medyo napaisip ako kung bakit nandun siya kasi kadalasan wala namang tao doon sa oras na yon. Nang malapit na ako sa kanya, saka siya nagsalita. Mahina lang ang boses niya. Pare, tulungan mo naman ako. Napahinto ako sandali. Tumingin ako sa kanya. Payat yung lalaki, parang gusot ang buhok niya at medyo marumi ang damit. Hindi ko rin masyadong makita ang mukha niya dahil sa ilaw na galing sa likod. Akala ko noong una baka may problema lang siya, pero pagod na rin kasi ako noon, Sir Jupiter. At sa totoo lang gusto ko na lang makauwi at makapagpahinga. Kaya sinabi ko sa kanya, pasensya na pare, pagod na ako. Uwi na lang ako, sa iba ka na lang humingi ng tulong. Pagkatapos noon, naglakad na ako ulit. Akala ko tapos na doon pero narinig ko ulit ang boses niya sa likod ko. Pare, sandali lang. Tulungan mo naman ako. Hindi na ako lumingon. Nagpatuloy lang ako sa paglalakad hanggang makarating ako sa apartment. Pagdating ko sa kwarto ko, nakahinga na ako na maayos. Iniisip ko lang na baka may lasing lang doon sa eskinita o baka may problema lang yung tao. Kinabukasan, pumasok ulit ako sa trabaho tulad ng dati. Pagdating ng gabi, umuwi ulit ako sa parehong daan. Habang papasok ako sa eskinita, bigla akong napahinto. Nandun ulit yung lalaki sa parehong lugar at sa parehong posisyon. Napakunot ang noo ko. Siyempre, medyo nagtaka ako. Habang lumalapit ako, tumingin siya sa akin tapos nagsalita ulit siya. Pare, tulungan mo naman ako. Parehong boses, parehong tono, parang eksaktong kapareho ng sinabi niya kagabi. Doon na ako medyo kinabahan, Sir Jupiter. Pero pinilit ko pa rin huwag isipin ang kung ano. Sabi ko na lang sa kanya, pasensya na talaga, hindi ko rin alam kung paano ka matutulungan. Pagkatapos nung dumaan na ako sa tabi niya, hindi ko siya tiningnan ng matagal. Diretso lang ang lakad ko. Habang naglalakad ako palayo, narinig ko ulit ang boses niya. Pare, tulungan mo naman ako. Mahina na, pero malinaw ko pa rin narinig. Pagdating ko sa apartment, medyo hindi na ako mapakali. Sabi ko sa sarili ko may kakaiba talaga. Pero sinabi ko na lang sa sarili ko na baka nagkataon lang. Siguro tambay lang talaga siya doon. Pero kinabukasan ng gabi, mas lalo akong kinabahan. Habang papasok ako sa eskinita, nakaramdam agad ako ng kakaiba. Parang malamig ang hangin kahit hindi naman mahangin. At bago ko pa makita ang dulo ng daan, narinig ko na agad ang boses. Pare, huminto ako sa paglalakad. Tumingin ako sa unahan, nandun na naman siya, nakatayo sa parehong lugar. Hindi gumagalaw. Tumingin siya sa akin. Pare, tulungan mo naman ako. Doon na talaga ako kinilabutan. 3 gabi na siyang nandun, parehong oras, parehong lugar, at pareho lang ang sinasabi niya. Hindi ko na alam kung ano ang iisipin ko. Hindi ko na siya kinausap. Naglakad lang ako ng mabilis sa tabi niya. Habang dumadaan ako, pakiramdam ko nakatingin siya sa akin. Hindi ko nilingon, diretso lang ako sa paglalakad, pero habang papalayo ako, narinig ko ulit ang boses niya at mas mahina na. Pare, tulungan mo naman ako. Simula noon, Sir Jupiter, gabi-gabi ko na siyang nakikita. Parang hinihintay niya talaga ako. At kahit anong gawin kong hindi sa pansinin, hindi niya ako tinikilan. Palagi siyang nandun sa eskinita. Palagi niyang sinasabi ang parehong bagay. At doon ko na talaga nasimulang maramdaman na hindi na normal ang lahat ng ito. Pero kahit ganoon, pinili ko pa rin huwag siyang pansinin. Hindi ko siya tinatanong, hindi ko siya tinutulungan.
Iniwasan ko lang sa gabi-gabi pero sa totoo lang Sir Jupiter parang lalo lang siyang naging malapit sa akin. At doon pa lang nagsisimulang maging mas nakakatakot ang lahat. Sabi ko nga po, gabi-gabi ko nang nakikita yung lalaking yon sa iskinita. Palagi siyang nasa parehong lugar. Hindi gumagalaw at palagi niyang sinasabi ang parehong salita. Pare, tulungan mo naman ako. Noong una talagang iniiwasan ko siya. Naglalakad lang ako ng mabilis at hindi ko siya pinapansin. Iniisip ko na baka kapag hindi ko siya pinansin, titigil din siya. Pero hindi yon nangyari. Mas lalo pa nga siyang nagpapakita sa akin. Hanggang sa isang gabi, Sir Jupiter, may napansin akong kakaiba sa kanya. Galing na naman ako sa trabaho noon. Pagod ako at gusto ko na talagang makauwi. Habang papasok ako sa iskinita, nakita ko na agad siya sa dulo. Nakatayo na naman siya doon. Pero habang papalapit ako, napansin ko na parang iba ang itsura niya. Medyo maliwanag ang ilaw ng poste noon kaya mas nakita ko siya ng maayos. Doon ko napansin, may dugo. Parang may dugo sa damit niya. Napahinto ako sa paglalakad. Mas tumingin ako ng mabuti. Yung suot niyang damit parang basa sa may dibdib. At yung isang gilid ng ulo niya parang may dugo rin na dumadaloy pababa sa pisngi niya. Doon ako talaga kinabahan. Bigla akong naisip na baka hindi na ito normal. Hindi na ito basta tao lang na may problema. Habang nakatayo ako, tumingin siya sa akin tapos sinabi na naman niya yung palagi niyang sinasabi. Pare, tulungan mo naman ako. Pero sa pagkakataong yun, parang mas mabigat ang boses niya. Parang pagod na parang malungkot. Hindi ko alam kung bakit pero parang may kung anong kumurot sa dibdib ko. Siguro dahil nakita ko na duguan siya. Huminga ako ng malalim. Sa lahat ng gabing nagkikita kami yun ang unang beses na kinausap ko siya ng maayos. Sabi ko, ano bang nangyari sa'yo? Tahimik siya sandali. Tapos tumingin siya sa paligid ng eskinita. Dito ako pinatay. Sabi niya. Nanlamig ang pakiramdam ko. Hindi ako agad nakasagot. Tumingin ako sa paligid. Tahimik ang eskinita. Pareho pa rin ng dati pero sa pagkakataong iyon parang iba na ang pakiramdam. Parang mas malamig ang hangin. Tapos nagsalita ulit siya. Hinold up ako dito. Tapos pinatay ako. Dahan-dahan siyang tumuro sa gitna ng daanan. Diyan ako bumagsak. Hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ko noon, Sir Jupiter. Takot, gulat, pero may konting awa rin. Sabi ko sa kanya, bakit ako ang hinihingan mo ng tulong? Tumingin siya sa akin. Ikaw lang ang nakakakita sa akin. Tahimik ulit kami sandali. Sa totoo lang, gusto ko na sana siyang iwan at umalis na lang. Hindi ko naman kilala ang taong yun at ayoko ring madamay sa kung anong problema. Pero habang nakatingin ako sa kanya, parang naawa ako. Parang hindi siya mapalagay at may gusto siyang matapos. Sabi ko sa kanya, anong gusto mong gawin ko? Sumagot siya agad. Alamin mo kung sino ang pumatay sa akin. Napakamot ako sa ulo. Hindi ako pulis. Isa lang akong simpleng tao na nagtatrabaho sa hardware store. Pero tumango ako ng kaunti. Sabi ko, susubukan ko. Pagkatapos noon, naglakad na ako pauwi. Kinabukasan, Sir Jupiter, sinubukan kong magtanong-tanong sa lugar namin. Hindi ko sinabi na may multo akong nakausap. Siyempre, baka isipin ng mga tao na baliw ako. Sabi ko lang, may narinig ba kayong nangyari dito dati sa eskinita? May isang matandang tindera sa kanto na parang may naalala. Sabi niya, ay oo, may pinatay dyan, mga ilang taon na ang nakaraan. Kinilabutan ako nang marinig ko yon. Tinanong ko kung ano ang nangyari. Sabi niya, may lalaki raw na hinold up sa iskinita na yon. Naglakad lang daw pauwi galing trabaho.
Kinuha raw ang pera niya tapos sinaksak siya. Doon daw siya namatay sa mismong daan. Doon na ako nakaramdam ng bigat sa dibdib. Tinanong ko kung nahuli ba yung gumawa. Ang sabi ng matanda na kilala raw kung sino ang nang-hold up, pero may nangyari rin daw. Namatay na rin yung lalaking nang-hold up. Na-aksidente raw sa motor makalipas ang ilang buwan. Pagkarinig ko noon, parang hindi ko alam kung paano ko sasabihin yun sa multo. Pero nang gabing yun, dumaan ulit ako sa eskinita. Nandoon na naman siya. Tumingin siya agad sa akin. "May nalaman ka ba?" Tanong niya. Huminga ako ng malalim. Tapos sinabi ko sa kanya ang lahat ng nalaman ko, na hinold up nga siya at yung taong gumawa noon, patay na rin. Tahimik siya pagkatapos kong magsalita. Hindi siya gumalaw at hindi rin siya nagsalita agad. Tapos maya-maya, yumuko siya ng kaunti. Parang nalungkot pero parang gumaan din ang pakiramdam niya. Sabi ko sa kanya, "Wala na rin yung gumawa niyan sa'yo. Siguro tapos na rin ang lahat. Matatahimik ka na." Hindi siya sumagot. Tahimik lang siya. Pagkatapos nun, umuwi na ako. Kinabukasan ng gabi may naisip akong gawin. Dumaan ulit ako sa eskinita pero sa pagkakataong yun, huminto ako sa gitna ng daan. Naalala ko kasi ang sinabi niya na doon siya bumagsak. Kaya doon ako tumayo. Hindi ako pare, Sir Jupiter. Hindi rin ako sanay magdasal ng mahaba, pero pinikit ko ang mata ko. Nagdasal lang ako sa abot ng alam ko. Ipinagdasal ko ang kaluluwa ng lalaking iyon at humiling ako na sana makahanap na siya ng kapayapaan. Tahimik ang eskinita habang ginagawa ko yun. Pagkatapos kong magdasal, naglakad na ako pauwi. At simula noon, Sir Jupiter, hindi ko na ulit nakita yung lalaki. Hindi na siya nagpapakita sa eskinita. Hindi ko na rin naririnig yung boses niya. At doon ko naisip na baka nakatulong nga ako sa kanya kahit papaano. At baka sa wakas, nakahanap na rin siya ng kapayapaan. Matapos ko pong ipagdasal ang lugar kung saan sinabi ng lalaki sa bumagsak, umuwi na ako sa apartment namin. Tahimik lang ang gabi noon. Wala akong narinig na kakaibang tunog habang naglalakad ako pauwi. Sa totoo lang, habang naglalakad ako noon, parang gumaan ang pakiramdam ko. Parang may natapos na bagay na matagal na ring bumabagabag sa akin kahit hindi ko pa lubos na naiintindihan. Pagdating ko sa kwarto ko, humiga ako agad sa kama. Pero bago ako matulog, naisip ko yung lalaking lagi kong nakikita sa eskinita. Yung payat niyang katawan, yung marumi niyang damit, at yung dugo na nakita ko sa dibdib at sa ulo niya noong huli kaming nag-usap. Naawa talaga ako sa kanya, Sir Jupiter. Isipin niyo po namatay siyang mag-isa sa madilim na eskinita. Walang tumulong sa kanya noon at pagkatapos ng lahat parang naiwan pa siyang gumagala roon dahil may gusto pa siyang matapos. Pero nang gabing yon, pakiramdam ko parang natapos na rin ang paghihintay niya. Kinabukasan, pumasok ulit ako sa trabaho tulad ng dati. Ganun pa rin ang buhay ko. Nagbubuhat ng semento, nag-aayos ng mga bakal at naglilinis sa tindahan. Walang nagbago sa trabaho ko. Pero may isang bagay ang napansin ko. Mas panatag na ang pakiramdam ko kapag gabi na at uuwi na ako. Dati kasi bago ako pumasok sa eskinita, parang may kaba agad sa dibdib ko. Yung parang may hinihintay akong kakaiba. Pero noong gabing yun at sa mga sumunod pang gabi, wala na. Tahimik lang ang daanan. Wala na yung lalaking nakatayo sa dulo. Wala na yung boses na humihingi ng tulong. Wala na rin yung pakiramdam na may nakamasid sa akin. Parang bumalik ulit sa normal ang lahat. Minsan nga humihinto pa ako sandali sa gitna ng eskinita.
Titingin lang ako sa paligid. Pareho pa rin naman ang itsura ng lugar. Yung mga bahay na dikit-dikit, yung mga yero sa bubong at yung ilaw sa poste na minsan kumikislap. Pero wala na talaga siya. Minsan iniisip ko kung totoo ba talaga ang lahat ng nangyari. Pero kapag naaalala ko yung naging usapan namin, sigurado akong hindi yun panaginip. Totoong may lalaking lumapit sa akin. Totoong humingi siya ng tulong. At kahit papaano, tinulungan ko siya. Lumipas ang ilang linggo, isang gabi habang papauwi ako, may nadaanan akong matandang lalaki sa kanto. Nakaupo siya sa bangko habang umiinom ng kape. Bigla niyang sinabi sa akin, "Buti at tahimik na ulit sa eskinita na yan." Napahinto ako sandali. Tinanong ko siya, "Bakit po?" Sabi niya, "Dati kasi parang may kung anong mabigat ang pakiramdam doon sa lugar na yan kapag gabi. Parang may lungkot na hindi may paliwanag." Tahimik lang ako habang nakikinig. Tapos sinabi pa niya, "Pero ngayon parang magaan na ulit ang pakiramdam kapag dumadaan doon." Pagkatapos noon, uminom ulit siya ng kape. Hindi ko na sinabi ang nalalaman ko. Pero sa loob-loob ko parang alam ko kung bakit nagbago ang pakiramdam ng lugar na yon. Siguro dahil sa wakas nakahanap na ng kapayapaan yung lalaking matagal na naghihintay doon. Simula noon, Sir Jupiter, hindi ko na muling naranasan yung mga paramdam na dati kong narinig. Siguro dahil sa wakas nakahanap na ng kapayapaan yung lalaking matagal nang naghihintay doon. Simula noon, Sir Jupiter, hindi ko na muling naranasan yung mga paramdam na dati kong naririnig. Sa bawat gabi na dumadaan ako doon, minsan napapangiti na lang ako ng kaunti. Kasi kahit papaano, naging bahagi ako ng kwento ng isang taong hindi ko naman kilala noon. Isang taong nangangailangan lang ng konting tulong. At doon ko rin natutunan ng isang bagay na hindi ko makakalimutan. Dati kasi, Sir Jupiter, kapag may taong humihingi ng tulong sa daan, madalas iniisip ko agad na baka istorbo lang yon. O baka problema lang na ayoko nang pasukin. Siguro dahil sanay na akong unahin ang sarili ko. Sanay na akong isipin kung paano ako mabubuhay araw-araw. Pero dahil sa nangyari sa akin, may natutunan ako. Minsan, kahit simpleng pakikinig lang sa isang tao, malaking tulong na. Di mo kailangan maging mayaman. Di mo kailangang maging malakas o sikat. Minsan, sapat na yung may lakas ka ng loob na tumigil sandali at pakinggan ang taong nangangailangan. Hindi ko man naibalik ang buhay ng lalaking yon, kahit papaano nakatulong akong mahanap niya ang kapayapaan na matagal niyang hinahanap. At simula noon, kapag may nakikita akong taong nangangailangan ng tulong, hindi ko na agad iniiwasan. Hindi man palagi, pero sinisikap kong makinig muna. Kasi hindi natin alam kung anong pinagdadaanan ng ibang tao. At hindi rin natin alam kung kailan tayo magiging sagot sa hinihingi nilang tulong. Kaya ngayon, Sir Jupiter, tuwing dumadaan ako sa eskinita na yon, hindi na ako natatakot. Sa halip parang may konting respeto na ako sa lugar na yon. Dahil doon ko naranasan ang isang bagay na hindi ko inaasahan. At doon ko rin natutunan na kahit ang isang simpleng taong tulad ko pwedeng makatulong sa isang kaluluwa na matagal nang naghihintay ng kapayapaan. At yan po ang aking kwento, Sir Jupiter. O, teka lang, walang aalis. May isa pa tayong kwento na mas nakakakilabot dito sa nauna nating kwento. Diyan ka lang. Magandang araw po, Sir Jupiter. Ako nga po pala si Joseph, 19 years old. Call center agent po ako, night shift. Dito na po ako nakatira ngayon sa isang murang apartment sa isang makitid na iskinita sa Maynila.
Hindi ko po alam kung maniniwala kayo sa ikikwento ko, pero simula nang lumipat ako rito, may mga bagay na hindi ko maipaliwanag. Galing po akong probinsya, Sir Jupiter. Unang beses kong tumira mag-isa sa Maynila. Kailangan ko po kasi ng trabaho para makatulong sa pamilya ko. Nakakita ako ng murang apartment online at sabi sa post tahimik daw ang lugar at safe. Maliit lang yung unit. Isang kwarto, may maliit na kusina at banyo. Sakto lang para sa akin. Nung una kong makita yung eskinita, medyo kinabahan na ako. Masikip po talaga. Halos magdikit ang mga bahay. Yung mga bintana parang abot kamay mo lang kapag inilabas mo ang braso mo. May mga nakasampay na damit sa taas, parang bubong na gawa sa tela. May isang poste ng ilaw sa gitna ng eskinita pero sira yata. Minsan lang umilaw, tapos kumukurap pa. Sa umaga okay naman, maraming mga batang naglalaro. May tindahan sa kanto. May mga kapitbahay na nagkukwentuhan. Normal lang pero ang gabi. Pero pag gabi na, lalo na paglampas alas 12, ibang-iba ang pakiramdam. Parang mas tahimik kaysa dapat. Parang may nakatingin kahit wala ka namang nakikita. Night shift po ako, Sir Jupiter. Alas 10 ng gabi ang pasok ko, tapos alas 3 o alas 4 ng madaling araw ang uwi. Madalas alas 3 talaga ako nakakauwi. At doon na nagsimula ang kakaiba. Unang gabi, pagod na pagod ako. Pagpasok ko sa eskinita, tahimik na tahimik. Walang tao, walang aso, wala ring bukas na bintana. Yung poste ng ilaw patay. Tanging ilaw lang ang galing sa ilaw ng cellphone ko. Habang naglalakad ako papasok, may narinig akong tunog sa likod ko. Parang tsinelas na humahampas sa simento. Akala ko may kapitbahay lang na umuuwi rin. Hindi ko agad nilingon, pero napansin ko, sabay sa lakad ko yung tunog. Pag bumagal ako, bumabagal din. Pag bumilis ako, bumibilis din. Doon ako napalingon. Wala naman. Sir Jupiter, walang tao sa likod ko. Yung dulo ng eskinita, madilim lang, tahimik. Napakamot ako sa ulo. Pagod lang to, sabi ko sa sarili ko. Baka dahil puyat ako at bagong adjust sa trabaho. Kinabukasan ganun ulit. Alas 3 na naman ako nakauwi. Tahimik na naman at habang naglalakad ako narinig ko ulit yung tunog ng tsinelas sa likod ko. Mas malinaw na ngayon. Parang may babae. Hindi ko alam kung bakit babae ang naisip ko pero yun yung pakiramdam ko. Huminto ako bigla. Huminto rin yung tunog. Dahan-dahan akong lumingon. Wala pa rin. Sir Jupiter, doon ako unang nakaramdam ng lamig na hindi normal. Hindi naman malamig ang gabi, mainit pa nga minsan, pero may malamig na hangin na dumaan sa likod ko. Pagpasok ko sa apartment, agad kong isinara ang pinto at nilock. Sinubukan kong maglaro sa phone para makalimot. Sinabi ko na lang sa sarili ko na baka imagination ko lang. Ilang araw ang lumipas, paulit-ulit. Tuwing alas 3 ng madaling araw may sumusunod sa akin. May tunog ng tsinelas sa likod ko. Minsan parang mas malapit. Minsan parang mas mismong nasa likod ko na. Isang gabi sinubukan kong bilisan ang lakad ko. Halos tumakbo na ako papasok ng eskinita at mas mabilis din yung tunog. Sir Jupiter, hindi ko na talaga alam ang iisipin ko noon. Pawis na pawis ako kahit madaling araw. Parang may humahabol talaga sa akin pero paglingon ko naman, wala pa rin. Pero may napansin akong isang bagay. Yung poste na may ilaw sa gitna ng eskinita biglang umilaw saglit. Kumurap-kurap. Sa isang iglap na may ilaw may nakita akong parang anino sa gilid ng pader. Mahaba ang hugis, parang buhok. Pagkurap ng ilaw nawala ulit at wala na rin yung anino. Hindi na ako tumigil. Dumiretso na ako sa apartment.
Pagpasok ko, nakasandal ako sa pinto at hinihingal. Hindi totoo yun. Hindi totoo yun. Paulit-ulit kong sabi. Pero Sir Jupiter, may mas nakakatakot pa. Isang madaling araw, eksaktong 3:30, may narinig akong tunog habang nasa loob na ako ng kwarto. Hindi sa labas. Sa labas ng mismong pinto ko. Parang may naglalakad sa harap ng aking unit. Hindi ako gumalaw. Nakahiga lang ako sa kama. Nakabukas ang ilaw. Nakatingin sa pinto. Huminto yung tunog sa tapat ng aking pintuan. Tahimik. Tapos may marahan na kaluskos. Parang may paa na umiikot. Hindi ako huminga ng malalim. Mabagal lang. Takot na takot ako. Walang kumatok. Walang nagsalita. Ilang minuto rin bago nawala yung tunog. Kinabukasan, tinanong ko yung kapitbahay ko sa kaliwa kung may umuwi ba sa kanila ng madaling araw. Sabi nila, tulog daw silang lahat. Wala raw silang narinig, Sir Jupiter. Simula noon, pakiramdam ko hindi na ako nag-iisa tuwing 3:00. Minsan habang naglalakad ako sa eskinita, hindi ko na hinintay na marinig yung tsinelas. Ramdam ko na agad na may nasa likod ko. Parang may mata na nakatingin sa likod ng ulo ko. Isang gabi, lakas ng loob akong huminto sa gitna ng eskinita at hindi ako lumingon. Sino ka ba? Nagsalita ako. Tahimik. Pero Sir Jupiter, ramdam ko na may nakatayo sa likod ko. Sobrang lapit. Parang isang hakbang lang ang pagitan. Dahan-dahan akong lumingon. Wala pa rin, pero sa gilid ng mata ko may nakita akong puti na dumaan sa gilid ng pader. Mabilis lang, yung parang anino ng damit. Pag-uwi ko sa kwarto, hindi ako makatulog. Nakatingin lang ako sa kisame. Iniisip ko kung totoo ba yung nararanasan ko o gawa-gawa lang ng utak ko dahil sa puyat. Isang bagay ang sigurado, Sir Jupiter. Tuwing sasapit ang 3:00 ng madaling araw, parang may naghihintay sa akin sa eskinita. At habang tumatagal, parang hindi na siya kontento na sundan lang ako. Parang gusto na niyang magpakita. At hindi ko alam kung handa ba akong makita kung sino talaga ang naglalakad sa likod ko gabi-gabi. Isang gabi, gaya ng dati, 3:00 na ng madaling araw nang makauwi ako. Pagpasok ko sa eskinita, agad kong napansin na iba ang katahimikan. Hindi yung normal na tahimik lang, yung parang may mali. Walang aso, wala yung madalas tumatahol sa may dulo, wala ring bukas na bintana. Wala akong naririnig na electric fan, TV o kahit anong kaluskos. Parang walang tao sa buong lugar. Habang naglalakad ako, ramdam ko yung kabog ng dibdib ko. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may naghihintay. Pagdating ko sa gitna ng eskinita, biglang kumarap yung ilaw sa sirang poste. 1 beses, 2 beses. Sa pag-ilaw niya may nakita ako sa dulo. May nakatayong babae. Sir Jupiter, hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag, pero malinaw ko siyang nakita. Mahaba ang buhok niya, nakalaylay sa harap. Nakaputi siyang damit. Hindi siya gumagalaw. Nakatayo lang siya sa tapat ng lumang bahay sa dulo. Tumigil ako. Parang nanigas ang paa ko. Ang lakas ng tibok ng puso ko at parang naririnig ko sa tenga ko. Di ko alam kung bakit, pero napasabi ako ng mahina. Miss? Ang hina ng boses ko at halos pabulong. Walang sagot. Hindi siya gumalaw, hindi siya lumingon. Nakatayo lang. Kumurap ulit yung ilaw. Pagbalik ng liwanag, wala na siya. Sir Jupiter, nawala talaga. Walang tumatakbo, walang pumasok sa bahay, wala akong narinig na yapak. Parang bula lang siyang nawala. Doon na ako natakot ng todo. Hindi na ako naghintay pa. Dire-diretso na akong naglakad papunta sa apartment ko. Halos hindi na ako lumingon sa likod.
Pagdating ko sa unit ko, hindi muna ako pumasok agad. May tindahan pa kasi na bukas sa tapat. Nandun si Aling Mercy, yung kapitbahay naming matagal na raw nakatira sa iskinita. Lumapit ako sa kanya, kunwari kalmado lang. Aling Mercy, may nakatira pa po ba sa dulo, yung bahay na medyo sunog ang bubong? Napatingin siya sa akin. Hindi agad sumagot. Parang nag-isip muna. Ba't mo naman na itanong, iho? Sabi niya. Sagot ko naman, may nakita po kasi akong babae doon kanina nakaputi. Tahimik siya bigla. Yung dating maingay na tindahan parang mas naging tahimik. Tumingin siya sa dulo ng iskinita tapos bumalik ang tingin sa akin. Wala nang nakatira doon. Nasunog yung bahay na yan 10 taon na. Mahina niyang sabi. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa ulo ko. Ano po? Sabi ko. May dalagang namatay dyan noon. Hindi nakalabas sa sunog. Mag-isa lang siya sa loob. Hindi ako nakapagsalita agad. Simula noon, wala nang tumatagal na umuupa sa tabi niyan. Dagdag pa niya. Lalo na yung mga lalaki. Sir Jupiter, hindi ko alam kung ano ang mas nakakatakot. Yung nakita ko o yung sinabi niya. Pagpasok ko sa apartment ko, hindi ko maiwasang sumilip sa bintana. Kita ko kasi yung dulo ng iskinita mula sa maliit kong bintana. Madilim na ulit, pero habang nakatingin ako biglang kumurap yung ilaw ng poste. At sa 1 segundo ng liwanag parang may nakita akong puti na nakatayo sa tapat ng nasunog na bahay. Hindi na ako sumilip ulit. Sinara ko ang kurtina. Pero simula noon, Sir Jupiter, alam kong hindi lang tunog ng tsinelas ang sumusunod sa akin gabi-gabi. May nakita na ako at pakiramdam ko, nakita rin niya ako. Simula po noong gabi na nakita ko yung babaeng nakaputi sa dulo ng iskinita, mas lalo pong lumala ang mga nangyayari sa akin. Akala ko nung una, 1 beses lang yun. Akala ko baka napagod lang ako o naisip ko lang. Pero mali ako. Doon pa lang pala nagsisimula. Tuwing madaling araw, eksaktong 3:17 a.m., may kumakatok na sa pintuan ko. Hindi malakas, hindi galit. Mahina lang. 3 katok. Unang beses ko itong narinig. Nagising ako bigla. Akala ko may kapitbahay na may kailangan. Baka emergency. Tumingin ako sa oras ng telepono ko. 3:17 a.m. Medyo kinabahan ako. Pero nilapitan ko pa rin yung pinto. Hindi agad ako nagbukas. Nakinig muna ako. Tahimik. Wala akong narinig na yapak. Walang boses, walang anino sa ilalim ng pinto. Dahan-dahan kong binuksan. Walang tao. Sinilip ko yung iskinita. Madilim. Patay ang ilaw sa poste. Isinara ko agad ang pinto at nilak. Sinabi ko sa sarili ko na baka may batang nagloko. Pero Sir Jupiter, 3:00 ng madaling araw yun. Wala namang batang gising sa ganung oras. Kinabukasan nangyari ulit. 3:17 a.m. Parehong mahina, parehong 3 katok. Hindi na ako bumangon. Nakatitig lang ako sa pinto mula sa kama ko. Parang hinihintay kong uulit pa. Wala nang sumunod. Pero hindi na ako nakatulog ulit. Bukod sa katok, may isa pang bagay na mas nakakatakot. May naririnig akong umiiyak sa labas ng aking bintana, Sir Jupiter. Maliit lang ang kwarto ko. Yung bintana nakaharap sa iskinita. May manipis lang na kurtina. Isang gabi habang nakahiga ako, may narinig akong mahina na iyak. Parang babae. Hindi malakas na parang umiiyak. Habang pinipigilan ang sarili, napaupo ako sa kama. Nakinig akong mabuti.
Galing talaga sa labas. Lumapit ako sa bintana pero hindi ko binuksan ng kurtina. Nakahawak lang ako sa tela, nanginginig ang kamay ko. Hindi ko alam kung gusto ko ba talagang makita. Maya-maya tumigil ang iyak. Pagtingin ko sa oras, 3:17 a.m. ulit, Sir Jupiter. Simula noon, halos hindi na ako nakakatulog ng maayos. Lagi akong puyat. Sa trabaho, napapagalitan na ako kasi lutang daw ako. Pero may mas matindi pa. Isang umaga paggising ko, pakiramdam ko mabigat ang hangin sa loob ng kwarto. Parang may kakaiba. Pagbaba ko ng kama, may naramdaman akong malamig sa paa ko. Pagtingin ko sa sahig, may bakas ng paa. Basang bakas, maliliit, parang paa ng babae. Mula sa may bintana papunta sa pintuan ko, Sir Jupiter. Nanlamig talaga ako. Ako lang mag-isa sa unit. Wala namang tumulo na tubig. Wala namang basa sa ibang parte ng sahig. Yung bakas lang ng paa. At ang mas nakakatakot, hindi pa palabas ang direksyon. Papunta sa pintuan ko. Parang may galing sa labas na pumasok. Hindi ko na kinaya. Kinausap ko yung kaibigan ko na may-ari ng tindahan sa tapat. May CCTV siya sa labas, nakatutok sa iskinita. Sabi ko, pwede ba nating silipin yung footage kagabi, yung mga 3:17? Nagtaka siya, pero pumayag. Pumunta kami sa loob ng maliit niyang opisina sa likod ng tindahan. Binuksan niya yung monitor. Pinili namin yung oras. Nakita namin ako sa screen. Naglalakad pa uwi. Nakasuot ng hoodie. Nakayuko gaya ng lagi kong ginagawa. Normal lang sa una. Pero Sir Jupiter, ilang segundo pa may lumabas sa likod ko. Isang babae na mahaba ang buhok, nakaputi, mabagal ang lakad niya. Malapit siya sa likod ko. Sobrang lapit na parang isang hakbang na lang at mahahawakan na niya ako. Napahawak ako sa mesa habang nanonood. Sa video, hindi man lang ako lumilingon. Dire-diretso lang ako sa paglakad na parang wala akong alam. Pre, may kasama ka pala. Biro ng kaibigan ko. Pero halata sa boses niya na hindi siya talaga natatawa. Hindi ako sumagot. Hindi ako makapagsalita. Pinost namin yung video. Doon namin napansin ang pinaka-nakakatakot. Yung mga paa ko malinaw na tumatapak sa semento. Pero yung babae hindi tumatapak, Sir Jupiter. Hindi sumasayad ang paa niya sa lupa. Parang dumudulas lang siya sa hangin at parang lumulutang ng konti habang sumusunod sa akin. Nanuyo ang lalamunan ko. Hindi yan totoo. Mahina akong sabi. Pero nasa screen. Hindi ko na kinaya panoorin hanggang dulo. Simula nung nakita ko yung footage na yon na mas naging malinaw sa akin na hindi ito pagod lang. Hindi ito guni-guni. May sumusunod talaga sa akin gabi-gabi. May kumakatok sa pinto ko tuwing 3:17. May umiiyak sa labas ng bintana ko. At ayon sa CCTV, hindi lang siya basta sumusunod. Nasa likod ko siya. Palagi. At ang tanong na hindi mawala sa isip ko, Sir Jupiter, kung sa video sobrang lapit na niya sa akin, gaano na kaya siya kalapit sa akin sa totoong buhay? Sa mga oras na hindi ko siya nakikita. Habang tumatagal, halos hindi na po ako nakakatulog. Minsan 1 oras lang. Minsan wala talaga. Tuwing pipikit ako, naiisip ko yung katok, yung iyak, yung babaeng nasa CCTV na hindi tumatapak sa lupa. Parang kahit saan ako tumingin, may alaala siya. Isang hapon wala pa akong pasok. Nakaupo lang ako sa labas ng apartment. Gusto ko lang makalanghap ng hangin. Doon ko nakausap yung isang matandang lalaki sa iskinita. Mang Lito ang tawag sa kanya. Matagal na raw siyang nakatira roon. Tahimik lang siya lagi, pero parang marami siyang alam. Napansin siguro niya na mukhang pagod at namumutla ako.
Hindi ka na nakakatulog, iho? Tanong niya. Napatingin ako sa kanya. Hindi ko alam kung bakit pero parang gusto ko na magsalita. Parang kailangan ko na may mapagsabihan. May nakikita po kasi ako. Sabi ko. Yung babaeng nakaputi sa dulo. Hindi siya nagulat. Hindi siya natawa. Tumahimik lang siya saglit. Hindi aksidente ang sunog na yun. Sabi niya ng mahina. Parang tumigil ang paligid nung sinabi niya yun. Ano pong ibig niyong sabihin? Tanong ko. May chismis daw noon. Sabi niya, may lalaking nakatira malapit sa bahay ng dalaga. Tahimik lang din daw yung lalaki pero matagal na raw may gusto doon sa babae. Obsession na raw. Hindi raw sinagot ng dalaga. May iba raw kasing gusto. Isang gabi nagkaroon ng sunog. Mabilis kumalat ang apoy. Hindi na nakalabas yung dalaga. Wala raw malinaw na report. Walang kaso. Walang nahuli. Pero lahat dito may duda. Hindi aksidente yun, sabi ni Mang Lito. Napalunok ako. Asan na po yung lalaki? Tanong ko. Umalis, parang bula. Simula noon wala nang nakakita sa kanya. Tahimik kami sandali. Akala ko tapos na yung kwento, pero may idinagdag pa siya. May isang detalye pa. Tuwing may lalaking bagong lipat dito na kamukha nung dating manligaw, may nangyayari. Parang may humigpit sa dibdib ko. Ano pong nangyayari? Di sila nagtatagal. May nasasaktan. Minsan umalis ng biglaan. Minsan, hindi na niya itinuloy. Sir Jupiter, hindi ko alam kung bakit pero parang ako yung tinutukoy niya. Pag-uwi ko sa kwarto, hindi ako mapakali. Tumayo ako sa harap ng salamin. Matagal kong tinitigan yung sarili ko at sinubukan kong isipin yung mukha ng lalaking sinasabi ni Mang Lito. Kahit hindi ko naman siya nakita. Habang nakatitig ako sa sarili ko, bigla kong napansin na parang may gumalaw sa likod ko. Hindi ko agad nilingon. Nakatingin lang ako sa salamin. May anino sa likod ko. Mahaba ang hugis, parang buhok. Mabilis akong lumingon. Wala. Pagtingin ko sa salamin, ako lang mag-isa. Huminga ako ng malalim. Sinabi ko sa sarili ko na baka puyat lang ako. Pero ilang segundo lang, may nakita na naman akong parang anino sa gilid ng salamin. Sa likod ko, dahan-dahan akong lumingon ulit. Wala pa rin, Sir Jupiter. Simula noon, pakiramdam ko may nakatayo na palagi sa likod ko. At kahit nasa banyo ako, kahit nagbibihis, kahit kumakain. Isang gabi, papasok na ako sa trabaho. Paglabas ko ng apartment, napatingin ako sa dulo ng iskinita. Dati, sa tapat lang siya ng nasunog na bahay nakatayo. Pero ngayon, mas malapit na. Hindi ko alam kung totoo ba o pakiramdam ko lang pero parang nabawasan ang distansya namin. Mahaba pa rin ang buhok. Nakaputi. Hindi pa rin gumagalaw. Nakatitig lang. Mabilis akong naglakad palabas. Hindi ko na siya tiningnan ng matagal pero ramdam ko yung tingin niya sa likod ko. Kinabukasan, ganun ulit. Mas malapit na naman siya. Parang bawat gabi isang hakbang ang inilalapit niya. Hindi siya tumatakbo, hindi rin siya nagmamadali. Parang alam niyang hindi ako makakatakas. Minsan nga habang naglalakad ako pa uwi, pakiramdam ko may gustong magsalita sa tenga ko. Hindi malinaw na salita, parang bulong lang na hindi ko maintindihan. Isang gabi, naglakas loob akong magsalita habang nakatayo ako sa gitna ng iskinita. Ano bang gusto mo? Tanong ko. Tahimik. Pero sa gilid ng mata ko nakita kong gumalaw ang buhok niya, Sir Jupiter. Mas nakakatakot yung pakiramdam na parang kilala ka niya. Minsan naiisip ko baka nga may hawig ako sa lalaking tinutukoy nila. Pareho kaming payat, pareho kaming maputi, pareho kaming tahimik. Pero hindi ako yun. Hindi ko sa kilala. Wala akong kinalaman sa nangyari noon. Pero bakit ako ang sinusundan? Isang gabi habang nakahiga ako,
Tumingin ako sa salamin na nakasabit sa pader. Kita ko ang kama ko sa refleksyon at sa gilid ng kama may anino na parang nakatayo. Hindi ako gumalaw. Hindi ako huminga ng malalim. Dahan-dahan akong bumaling para makita ng diretso. Wala. Pagbalik ko ng tingin sa salamin, nandoon ulit. Sir Jupiter, hindi ko na alam kung hanggang saan ang totoo at guni-guni. Pero isang bagay ang malinaw sa akin. Habang tumatagal, mas lumalapit siya at pakiramdam ko. Hindi siya lalapit para takutin lang ako. Parang may gusto siyang ipagawa o may gusto siyang ipaalala. At ang kinakatakot ko, baka hindi lang ako kamukha ng lalaking yun. Baka may koneksyon pa akong hindi ko alam. At baka pag tuluyan na siyang makalapit, hindi na ako makaiwas. Eksaktong 3:17 a.m. nagising ako bigla. Hindi dahil sa alarm, hindi dahil sa panaginip. Nagising ako kasi biglang nawalan ng ilaw sa buong eskinita. Ramdam ko yon kahit nasa loob ako ng kwarto. Biglang tumahimik ang electric fan. Biglang naging mabigat ang hangin. Madilim ang paligid. Tanging ilaw lang galing sa kaunting sinag ng buwan sa bintana. Tapos may narinig ako. Katok. Pero hindi sa pinto. Sa loob ng kwarto ko. Sa likod ng aparador. Sir Jupiter, hindi ako agad gumalaw. Nakahiga lang ako sa kama. Tinitigan ko yung aparador ko sa dilim. Luma lang yun, kahoy. Medyo may sira na ang isang pinto. Ulit yung katok. Mas malinaw. Parang may nasa loob, tapos may narinig akong bulong. Joseph. Mahina, parang hangin lang, pero malinaw ang pangalan ko. Nanlamig ang buong katawan ko. Gusto kong tumakbo palabas, pero parang may pumipigil sa akin. Hindi ko alam kung bakit, pero pakiramdam ko kailangan kong marinig kung ano ang sasabihin niya. Unti-unting gumalaw ang pinto ng aparador. Walang humawak, dahan-dahan itong bumukas. At doon ko siya nakita. Nasa loob siya ng aparador ko. Yung babaeng nakaputi. Pero Sir Jupiter, hindi siya mukhang sunog. Hindi siya duguan. Hindi siya nakakatakot sa itsura. Normal lang siya, mahaba ang buhok, maputla ang balat at yung mata niya malungkot. Hindi galit, malungkot. Tinitigan niya ako ng diretso. Bakit mo ako iniwan? Tanong niya. Hindi ako makasagot. Sir Jupiter, sa sandaling yon may pumasok sa isip ko na hindi ko alam kung saan galing. Parang may ipinapakita sa akin. May nakita akong bahay na nasusunog. Malakas ang apoy. May babae sa loob at sumisigaw. Humihingi ng tulong. May lalaki naman sa labas. Tumatakbo palayo. Hindi siya bumalik. Hindi siya tinulungan. Sir Jupiter, hindi ko kilala yung lalaking yun at hindi ko alaala yun. Pero habang nakikita ko, parang may kurot sa dibdib ko. Parang may parte sa akin na nakakaramdam ng guilt. Parang ako yung lalaking tumatakbo. Pero alam kong hindi ako yun. Hindi ako nabuhay noon. Hindi ko siya kilala. Pero bakit ang sakit? Bumalik ang tingin ko sa babae sa aparador. Hindi siya galit at hindi siya sumisigaw. Malungkot lang siya. Parang gusto lang niya na may umamin, may umintindi. Bigla akong nakaramdam ng init. Sa una konti lang, parang mainit na hangin. Pero ilang segundo lang lumakas. Sir Jupiter, parang nasusunog ang katawan ko. Pinagpapawisan ako, parang may apoy sa paligid. Amoy ko ang parang usok, parang may apoy sa kisame. Napatingin ako sa pader, parang kumikislap na kulay kahel. Hindi ako yun, bulong ko. Pero hindi ko alam kung para sa kanya ba yun o para sa sarili ko. Mas lumakas ang init, parang masusunog na ang balat ko, tapos sa isang iglap, nawala. Bumalik ang ilaw, umikot ulit ang electric fan. Normal na ulit ang kwarto ko. Wala ng init, wala ng usok, wala na rin ang babae sa loob ng aparador. Nakabukas pa rin ang pinto nito. Pero Sir Jupiter, doon ko na-realize na hindi lang niya ako
sinusundan para takutin. May gusto siyang ipakita. May kwento siyang gustong ipaunawa. At ang nakakatakot sa lahat, habang nakatayo ako sa gitna ng kwarto ko, pawis na pawis at hinihingal, hindi ko na alam kung bakit parang may parte sa akin na pakiramdam ay may kasalanan, kahit hindi ko alam kung saan nanggaling yon. Kinabukasan, pagkatapos ng gabing yon, normal ang lahat sa iskinita. May mga batang naglalaro, may nag-uawalis, may nagbubukas ng tindahan, parang walang nangyari. Pero may bagong usapan. May lalaki raw na natagpo ang walang malay sa loob ng apartment niya. Halos masunog ang kwarto dahil sa sirang kable. Buti na lang daw at naapula agad bago kumalat ang apoy. Yung lalaki na yun, ako, Sir Jupiter. Hindi ko maalala kung paano ako nawalan ng malay. Ang huling alaala ko lang, yung init, yung babae sa aparador, yung bahay na nasusunog sa isip ko. Nagising na lang ako na may mga taong nakapaligid, may amoy ng sunog, may mga kapitbahay na nagbubulungan. Buhay pa ako. Walang pasok, walang sugat. Pero simula noon, may nagbago sa akin. Hindi na ako pumapasok sa trabaho. Hindi ko na kayang magpanggap na normal ang lahat. Hindi na ako makausap ng maayos. Madalas tahimik lang ako, nakatitig sa wala. Sabi nila parang iba na raw ang tingin ko. Hindi ko rin alam kung paano ipapaliwanag, Sir Jupiter. Parang may parte sa akin na hindi na ako lang. Tuwing madaling araw bago mag 3:17, kusa akong nagigising. Hindi dahil sa katok, hindi dahil sa iyak. Parang may tumatawag lang sa akin. Hindi ko na nilalabanan. Bumabangon ako, lumalabas ng apartment, naglalakad papunta sa dulo ng iskinita at doon ako tumatayo. Hindi gumagalaw. Hindi nagsasalita. Nakatingin lang sa madilim na daan. Hindi ako natatakot, hindi na, kasi hindi na ako mag-isa. Sa tabi ko may isa pang anino. Mahaba ang buhok. Hindi ko siya direktang tinitingnan pero ramdam ko siya. Tahimik lang din siya katabi ko. Minsan pakiramdam ko hindi na siya galit. Hindi na rin siya malungkot tulad ng dati. Parang payapa lang. Parang may natapos. May mga bagong umuuwi ng madaling araw ngayon. Mga estudyante, mga galing trabaho, sinasabi nila na may pakiramdam daw na may sumusunod sa kanila pag dumadaan sa iskinita. Dalawa raw ang anino sa likod nila. Isa raw lalaki, isa raw babae. Hindi po sila tumatakbo, hindi sila humahabol. Sumusunod lang hanggang makalabas ng iskinita. Minsan, Sir Jupiter, naiisip ko kung multo ba ako sa paningin nila o ako lang ang tulay niya para hindi na siya mag-isa. Hindi po ako patay. Humihinga ako, kumakain, nagsasalita pag kailangan. Pero tuwing 3:17 a.m. may parte sa akin na bumabalik sa dulo ng iskinita. At habang nakatayo ako roon, katabi siya, nakatingin sa mga dumadaan, alam kong hindi na ako hinahabol. Hindi na rin po ako tumatakbo dahil may mga kwento talagang hindi natatapos sa sunog. Minsan, naghihintay lang sila ng taong mananatili.